Association. So, welcome po sa Plaridel Heights, sir. So, ang i-discuss ko lang po sa inyo ay regarding sa property profile, house rules and regulation, tsaka po contact information. So, about po sa Plaridel Heights, located po tayo sakop po tayo ni Barangay Lalangan, Plaridel, Bulacan. Opo. So, kapag may mga concerns po, lalo na kapag mga election, mga concerns sa barangay, kay Barangay Lalangan po tayo pupunta. Sige. Ako kasi minsan, akala nila pag dito kay Tabang, dito po tayo kay Barangay Lalangan. Tsaka po kasi ang nangungulekta ng basura natin from LGU, taga Lalangan po, Sige. Barangay Lalangan. Tapos, ang gross lot area natin, 85 hectares, gross saleable area, 421,000 po. So, yung current occupancy status po, pang 61 na po kayo, tapos may mga ongoing construction po tayo. So, sa turnover or move-in checklist, binigay ko na po sa anak ninyo yung resident information sheet. Kasi kailangan ko po yung resident information sheet kasi po nandun yung mga email address, contact number, kasi po kailangan yun para at least ma-add po namin sila. Kunyari, nagkaroon ng circular notice, nag-i-email po kasi kami. Even po yung HOA dues, sinasend po namin via email. Meron po tayong HOA dues ngayong taon, parang nasa siya, 2 pesos and 50 cents per square meter. Yun po yung kailangan bayaran per month. Opo. Yun po yung bayad para security, maintenance, yung mga consumables na kailangan dito sa common areas po. Tapos, sa naman po, forms for workers. For example, kung may mga ipapasok kayo, or may mga kailangan kayong gawin, work permit and gate pass po. Yung work permit po, very limited lang po yung pwede namin i-accommodate. Kasi kailangan namin i-check kung dadama siya sa renovation o work permit lang. For example, may gagawin lang po kayo sa bahay, lalagyan nyo lang po ng grills, gano'n. Pwedeng work permit po yon. Tapos po yung sa loob ng bahay, mga repair, work permit lang din po yun. Sa gate pass po, yan po yung mga kailangan, yan yung kailangan fill upan kapag may papasok po yung mga gamit. Work permit kapag may mga works na included. Kahit yung kunwari, bibili kami ng e-bike, gano'n, kailangan pa. Hindi na po, sir, pagka-gate. Ibig automatic na kami. Opo, transportation naman po. Ang gate pass lang, sir, may mga delivery kayo ng mga sofa. Ay, paano nga pala yung kasi mahilig mag-order ng pagkain. Ay, pagkain, sir, naman po, mag-iiwan lang po ng ID yung taga-deliver. Papapasukin na. Papapasukin. Tapos, sir, doon din siya ba lalabas kasi hindi niya makukuha? Kasi dalawa yung gate niya. Apo, kahit saan naman po doon, sir. Kaso, paano? Kung saan po siya kung saan siya pumasok, doon din po siya lalabas kasi nandito yung ID niya. Tama. Apo. About property management po, yung property management po, itong Plaridel Heights po kasi under HOA na. Ngayon, si HOA po kasi dito, si Homeowners Association, hinire kami para mag-manage ng property. So, under po kami ng Homeowners Association. So, kami po ay taga Elite Communities Property Services, Inc. This is property management company which provides its services to various projects developed by JEPI po. Tapos po, ako po pala si Robilyn Castro, property administrator ng Plaridel Heights. If ever may mga concerns po regarding sa common areas, pwede niyo po akong i-message or may mga questions po kayo. Open po itong property administration office ng 8 a.m. to 5 p.m. ng Mondays to Fridays po. Tapos pag Saturday po, half day po ako. So, nandito rin po yung number ko, nandun na rin po sa holiday kasi wala kayo. Wala po ako, opo. Mabuti nga po nakakapag-message ako, medyo mabagal lang po kasi nga po, may baby May anak po ako. Ayaw kami magpapasukin kasi holiday ngayon, wala yung admin, patay kami. Pero pwede, kung bibisita lang po kayo sa bahay, pwede naman po. Mapapaalala lang. Pinakita ko yung yung title. Hindi, yung move-in. Move-in, ako. Kasi move-in na kami, pwede namang... Yun din po, pwede nyo pong ipakita yun, sir. Kasi... Ibig sabihin yung title, okay din. May title din akong dala. Yun po yung hinahanap nila, sir. For example, sabihin nyo pong owner kayo. Kailangan nyo pong ipakita yung title ninyo. Kung wala po kayong car sticker.
Meron din naman pong car sticker dito eh. Pwede po kayo mag-apply for car sticker. Pag nakakuha na kami nung kasi sabi ko unahin muna yung battery kasi katulad yan, di ba nawala na nga. Panggabi siya. Pag nawala ng kasi mga nasa 100 din halos pares din sa bibili ka ng e-bike eh. Yung pag nawalan ka ng kuryente, kahit mga 3 araw na pwede ka pa rin mag-online. Okay. So, sa po natin, meron po tayong security guard. Nilampasan ko na, hindi ko pa po na-edit eh. Kasi magpapalit po tayo ng security agency. Tapos po, sa amenity areas po natin, meron po tayong multi-purpose hall. Meron po tayong basketball court, tsaka po tennis court, tsaka po swimming pool. Dito po sa multi-purpose hall, pwede po ninyong i-rent yan kung may mga event kayo. Meron din po kaming reservation form. Makikita niyo po sir sa reservation form. Parang pag resident kasi siya, pag whole day, nasa 7K siya. Kapag pag half day po, tig 3.5 po. Meron din po specific time yun sir. Tapos po, sa basketball court and tennis court, as of now, free po siya. Pero, kailangan nyo po magpa-reserve, sir. Kasi marami rin po nagamit. Yun lang po, magpapa-reserve lang kayo. I-message nyo kung nagagamitin po yung court, basketball court and tennis court po. Tapos po, sa swimming pool naman po, may payment din siya. Kailangan nyo rin po magpa-reserve 2 days before po ng paggamit ninyo. Sa swimming pool naman po, pag resident po, 50 pesos per adult, 25 pesos per kid po. Pag yung bisita lang, yung kaibigan namin na bumisita. Pwede, kasama po kayo, sir. Oo nga, kasama kami maliligo din. Pwede naman po yun, sir. Pero itong swimming pool, sir, pwede nyo rin po siyang i-rent exclusive. Parang, within a day lang, a day. Ano po sir, 2 days before po kailangan magpa-reserve sir. Para wala nang, kasi nakakaano naman na tapos biglang may sasabay na hindi po sir, kumbaga kapag magpapa-reserve po kayo para po malinisan siya. Kumbaga hindi po, kunyari ma-inform po namin kayo na ngayong araw po ay nililinisan pa namin, naglalagay kami ng chlorine, ganun po. Tapos po sa swimming pool kasi, ano po siya, meron po tayong dalawang klase, individual use or exclusive use. Kapag individual use po, yun po yung may mga kasabay kayo, sir. For example, may pa-reserve ng Monday, individual use. Tapos, individual use din po kayo kasi tig 50 pesos lang po. Ano po yun? Yun yung individual. Sama-sama po kayo. Pero pag exclusive po, kayo lang po yung gagamit. Pero mas mahal. Mas mahal po yun, sir. 3.5? Parang 3.5 ba? 6K siya whole day. 6. Po 6,000. Meron din pong half day, 3.5 din po. 2.5, 3.5. Ano yung 2.5? Sa umaga po yun, sir. Umaga lang? Nga po. Pagka gabi, 3.5 po siya. Sa utility bills and providers po, meron tayong Meralco tsaka Plaridel Water District. Ito naman po, sir, sa utilities natin, individual po siya. So, if ever may mga concerns po kayo, direkta po kayong pupunta or i-inquire kay Meralco or kay Plaridel Water District. Okay. Kay Plaridel Water District po, sir, mabilis po silang magputol. Kumbaga, pagka narating na po yung due date at hindi pa rin po kayo nagbabayad, puputulan po kayo kagad. Kasi yung sa Meralco, sabi nila, kaya hindi kami magkakaroon pa ng bill. Next month pa daw ito-turn over sa amin. Yung lahat ng gagamitin namin, free pa. Kaya ngayon ang sabi ko paano ako magkakaroon ng bill hindi pa kami yung pangalan. Yun po, tanong niyo po kay 5R kung nasa kanila pa po yung mga resibo, sir. Kaya nga, sige mamaya sasabihan ko rin yung asawa ko na kontakin yung si 5R. Sa restrictions naman po, ito po, all lots shall be used for residential purposes only. The lots shall not be used for any immoral or illegal trade or activity. Liquors, hard drinks, illegal drugs, gambling, firearms, and deadly weapons are strictly prohibited. No part of the property shall be used for dumping rubbish or garbage. Ito naman, sir, meron, si LGU po yung nagko-collect ng basura natin as of now. So, anong oras ang siya? Once a week lang po siya. Every Thursday, 6 a.m. Ibig sabihin mapupuno pala na 1 week. 6 a.m. po or mas maaga pa sa 6 a.m. Every Thursday po yun. Tsaka kailangan niyo pong pumunta sa barangay hall para po magpalista, sir.
Mm, kasi pag wala yung anak ko, kasi busy yun eh. Saka tulog pag ganitong ano. Pwede bang ako na? Opo, pwede naman po kayo, sir. Anong Makipag-usap kita po. kailangan? Parang, Wala naman po, sir. basta Bali, yung pupunta ang lang po dadalhin kayo. lang ko lang yung address lang na dapat. Sige. Address nyo lang po. Tapos, individual lots shall not be self-divided. However, two lots may be consolidated. Restrictions din po, commercial or advertising signs shall not be placed, constructed, or erected. So, ito sir, hindi siya pwedeng gawing commercial area kung baga gagawin yung grocery store, ganun, convenience store, bawal po sir. More on, ano lang siya sir, residential purposes only. Tapos po ito sa Sampay sir. Kunwari may hobby ka na magtay-tahi lang. Yung tay-tay yung parang libangan mo lang. Ay, libangan lang sir, okay lang naman po. Kasi yung asawa ko, sabi niya, pero hindi ko alam kung madadala namin yung pag may nasirang mga gamit. Siya na daw magre-repair. Apo. Kasi meron kami. Tapos po, yung regarding naman sa sampayan, sir, hindi po kayo pwedeng magsampay sa harap ng house ninyo or na-expose sa labas po. Sa likod. O, sa likod po pwede po, sir. Tapos, regarding naman sa pets, sir, domestic pets lang po yung pwede. Hindi pwedeng baka. Po. Kakainin. Tapos po, regarding naman, sir, sa security natin, yung mga bisita niyo po, sir, kailangan po, i-inform niyo po yung guard regarding sa, ito po, bisita ninyo kung may mga papasok, tsaka kailangan po nila mag-iwan ng ID, sir. Yung mga mismo. Guardia. Lahat sila, isa-isa? Well, hindi naman. Magbibigay po kayo ng listahan, sir. Sa mga bisita na papasok sa inyo. Tapos po, if ever hindi po kayo makontak ng bisita po ninyo or hindi ma-confirm na talagang bisita niyo po sila, hindi po nila papapasukin and then sa next na lang po nila pababalikin, sir. Tapos ito po, any unusual occurrence in the subdivision must be immediately reported to the property management office. So yun po, sir. Lahat po ng mga concerns or any po sa issue sa common areas, pwede niyo pong i-report sa akin, sir. Sa inyo na. Kunwari yung kapitbahay namin medyo matapang. Pwede naman po, sir. Pwede naman po yun. Para makakausap ko rin po siya, i-direct message ko lang din po siya. Tapos po, regarding naman sa construction, sir, kung meron po, ang renovation po dito, sir, for example, magpapagawa po kayo ng mga extension ng roofing, gano'n, additional structure, na po siya, renovation na po siya, sir. Sa renovation po dito, sir, meron po tayong construction fee na 15,000 na unrefundable, tapos construction ban na 50 or 20,000, refundable po siya. Kailan makukuha kapag Kapag natapos na po yun, sir. Mga 1 month din po yung process. Bakit may ganyan? Para kung sakaling may violation. Hindi na isasauli. Opo. Ano bang usually nagiging violation sa construction? Yung kapag hindi po sinunod yung plano, sir. Kailangan may plano muna. Opo, may plano muna, sir. Isasubmit po yun for approval po ng technical team. Kasi parang nakikita ko lang na plano nung anak ko bakod, pero matagal pa naman. Kasi po marami pa namang may po yun, sir. Dapat kailangan po may plano yun, sir. Saka na muna kasi unahin namin yung sasakyan. Ang hirap pag walang sasakyan. Opo, medyo malayo nga po, sir. Pero kaya naman pong lakarin, sir, Ako nga po nalakad pong nalabas, sir. 50 ang binayaran ko. 50. Mahal nga po. Kaya nga po ang ginagawa ko dito. Pero kayo nilalakad nyo na kasi Opo. magkano lang sildo, tapos babawasan ka pa ng 50, tapos 50 may motor naman po ako. Nung naiwan ko yung motor ko sa bahay, nilakad po siya hanggang Kasi nung parang first time ko sumakay, 50 nga nangihinayan ako. Hindi ko kaya. Hindi ako naman, kaya ako sumakay, hindi pa ako nag-aalmusal. Baka naman bumagsak ako gutom ako Sige po, sir. Tapos po, parking along the driveway is strictly prohibited except for delivery trucks and emergency vehicles. Kailangan doon namin, kunwari yung lalamove, doon namin iano sa parkingan namin para hindi makaharang. Opo, ganun kasi po, sir. Kasi para hindi makaharang. Kasi kung baka walang makadaan pa. Ganun nga po, sir. Tapos po, drunk driving, practice driving, and joyride is not allowed inside the subdivision po. Sir. Tapos, ito po yung mga emergency contact numbers, sir. If ever may mga concern, mga police station, fire station, yan po yung emergency contact numbers natin. Yun lang naman po, sir.
Kapag may mga questions ka po, sir, pwede ko rin pong isend kay sir itong house rules natin via Viber po. Sige. Opo, i-send ko rin po sa Bali, yung sticker, sir, pwede po kayo mag-apply sa akin. magkano? Ano po siya? Sa first sticker, 200 pesos po. Tapos, succeeding, 100 pesos na po siya. Monthly? Hindi po. One time lang po. Parang ngayong 2026. Tapos, Ah. 2027, papalit-ulit tayo. Hindi na kami sisitahin kung may sasakyan Ay, kami. hindi na po, sir. Kapag e-bike lang siguro. Kasi ang sabi nga namin, kahit yung maliit lang, kasi Mm-mm. ako lang naman